Bago ang lahat, si Kyrie Irving naman ngayon ang nilalagay sa monitoring ng mga teams na expected ang Dallas kapag nagsimula ang season until deadline sa February. Si Kyrie ang isa sa possible i-trade. Kahit pa sinabi ng Dallas ngayong off-season, hindi nila iti-trade itong si Kyrie. Pero ang mga teams nakamonitor pa rin, lalo na yung mga contender. Ang pinagbasihan kasi doon na pwedeng i-trade pa rin ng Dallas itong si Kyrie dahil sa agwat ng edad nila ni Cooper Flagg. Magiging 20 years old si Flagg by December. Si Kyrie naman 34 years old ngayon at going 35 pa lang siya next year. Nasa at least 14 years ang agwat nilang dalawa na hindi tatama sa timeline kung magre-rebuild at makikipag-content yung Dallas. Pwera na lang talaga kung mabilisan at yung Dallas maging contender sa playoffs next season. Base pa doon, si Coach Dusty May excited na mag-build ng system around Kyrie at Flagg sa season na meron pang mga teams pa rin ang interesadong bumuwag sa duo na yun. Ang inaabangan talaga doon kapag nag-struggle ulit ang Dallas sa regular season, doon susubukan ng mga teams na kunin si Kyrie. Meron din namang konting sense yun dahil kung magre-rebuild ang Dallas sa dalawang player na magkaiba ng era na 6 years away na lang din bago mag 40 years old si Kyrie at meron pang ACL injury na hindi pa alam kung babalik sa dating form, na kailangan halos hindi nagkakalayo ng edad yung kanilang franchise player. Sa mga workout at practice parang wala di umanong naging problema or injury itong si Kyrie. Galing na rin kasi kay Kyrie, gusto niyang talunin muna si Taguro dahil 1000% ang iniintay niyang maging healthy para makapaglaro siya. Kung nasa rebuilding process ang Dallas, ilang games lang din ang malalaro ni Kyrie, lalo na yung 82 games ng season, pahirapan din. At kung kayang buuin ni Kyrie ang at least man lang sa 65 games sa isang season after niyang magkaroon ng ACL injury, ang unang team agad na naka-ready kay Kyrie or nakabantay, Detroit. Parang related naman din pareho yung dalawang teams na yun sa kabayo. Ang Mavericks sa Cowboy, ang Pistons sa horsepower. Mga mid-June or July, ang Pistons ang isa sa mga team na nag-inquire kay Kyrie kaso na-denied. Meron kasing inquiry doon ang Detroit kay Kyrie kaso sinabi ng Mavericks hindi nila iti-trade. Parang lahat ng sinubukan ng Pistons na player na gusto nilang makuha, denied. Kasama doon si Austin Reeves, Kawhi, kahit si Kevin Durant. Ang report pa regarding kay Kyrie na posibleng ma-trade nasa business side. Kasi nga kapag nagkaroon ng trade rumor sa isang player, gumagalaw yung market ng mga player sa NBA. Si Jalen Duren pa expected pipirma ng $160 million sa loob ng 4 na taon. Malaking kontrata pa rin yun na $35 to $40 million per year. Depende sa distribution kada taon. Ayon yan kay Jake Fisher. Pero may mga trade rumors pa rin kay Duren ngayon na posibleng ilipat pa rin siya ng team kahit makapirma sa Detroit. Kung meron lang din magbibigay kay Duren ng mas malaking kontrata, doon ang possible benchmark na hindi kayang tapatan ng Pistons kasi nga meron pa silang isang papipirmahin. Si Cade Cunningham, di umano, kinopya naman si Luka, gagawa din ng minicamp. Pero hindi lang naman kasi si Luka ang gumawa ng this off-season. Meron pa, gaya ni Wemby. Expected si Cade at si Jalen Duren magkasama din sa minicamp sa San Diego. Hindi naman kasi official team activity yung minicamp ni Cade. Kaya posibleng sumama rin itong si Jalen Duren habang nagnenego pa ng contract sa Detroit. Ang kulit din ni Jalen Duren, baka magaya siya sa ninuno nilang dalawa ni Kuminga, si Patrick Williams. Ayaw daw kasi ng 20, gusto 200. Ayun, nasa 80 na nakuha pero swerte pa rin. Ang dami ng player na nawala sa NBA dahil sa contract, wala pa rin nadadala. Si LeBron naman merong career earning na $589 million sa NBA. Meron naman siyang net worth na $1.4 billion pataas. Non-liquidated asset yung iba dun. Based sa report ngayon, bago siya pumirma sa Lakers, humiram siya di umano ng $300 million mula sa dalawang life insurance company, isa doon kay Mark Walter. Ito nabasa ko lang sa comment section. Bakit daw mangungutang si LeBron ng $300 million kung billionaire siya? So 2018 pa inutang ni LeBron yun, hindi pa siya billionaire. Kahit naman dati, meron kasing interview itong si LeBron na sinabi niyang huwag maniniwala na billionaire talaga siya.
Si Lebron naging billionaire status noong 2021 or 2022 something na base sa value ng mga asset ni Lebron nasa 1.4 billion yun. Para makuha niya yung total value na yun, kailangan niyang ibenta yung mga asset niya. Kasama din kasi doon yung Spring Hill Company na malaki yung kinita niya dati, kaya siya naging billionaire. Ang inutang kasi ni Lebron na 300 million, liquidated cash na magagamit niya para makapag-invest or makapag-build ng business. Na mukhang effective naman, panis talaga si Kawhi kay Lebron pagdating sa business. Nangyari yun bago siya pumirma ng Lakers noong 2018, 154 million na contract. Ginawa ni Lebron na collateral yung kanyang mga outside NBA income, particular yung contract sa Nike. Yung loan pa ni Lebron tatagal until 2049. May gusto akong idugtong doon, kaso magagalit na naman yung iba. Natatakot eh. 4.8% ang interest pa nun. Ang laki ng interest based yun sa Bloomberg. Kasama sa collateral ni Lebron yung mga venture niya outside ng basketball. Kaya hindi ganun ka big deal yung ginawang transaction ni Lebron. Typical na businessman move yung 300 million na loan. Kumbaga, normal lang yon na nangyayari sa business world. Kaso si Lebron kasi ang gumawa kaya big deal talaga. So ito nabasa ko lang ha. Ang annual na binabayaran ni Lebron 18 million na 14 million doon interest. Aabot di umano ng 280 million pataas ang babayarang interest ni Lebron. Kasama pa doon yung 300 million na inutang niya. So based yun sa mga write-ups. Pero based doon, yung inutang ni Lebron, ininvest niya kasi sa Fenway Group at yung isa sa Spring Hill Company na merong estimated earning noong 2022, 700 million ang kinita. Kaya solve agad ng pambayad ni Lebron kaso mag-iintay nga siya until 2049 kung merong pang Lebron nun. Buhay pa naman siya nun. Kaso retired na siguro nun si Lebron. 2049 na yan, ewan ko lang. Kinonek lang din yun kay Lebron na kaya siya pumirma sa Lakers dati dahil sa loan. Konektado kasi yun kay Mark Walter pero naging minority owner si Mark Walter 2021 or 2022 bago naging majority owner tapos binenta yung shares. Based pa sa representative ni Lebron, aprobado at inform ang NBA regarding sa naging deal niya sa dalawang insurance at sa loan. Kaya panis talaga si Kawhi. Over the table si Lebron. Naka-base din kasi yun sa sinabi dati ni Lebron, nalilipat siya ng Los Angeles para makapag-build ng business. Ito yung Spring Hill. Kaya din may report na si Lebron habang naglalaro sa Sixers, sa New York muna siya titira pansamantagal para ayusin yung Spring Hill Company niya na merong office sa New York. Bukod pa doon, yung retirement ni Lebron expected mag-generate din ng malaking revenue. Plus yung sinabi pa na meron documentary ang ESPN na related kay Lebron ngayong off-season. Kinonek lang talaga yung 300 million dahil sa pagpunta niya sa LA dati at konektado din kay Mark Walter.